Hello everyone! Welcome po dito sa inyong gabay. Tignan na natin ano itong mga enerhiya nakapalibot sa inyo. Itong araw na to or kung kailan nyo man po ito mapanood. Of course, if you are new here, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Maraming salamat sa mga datihan na, sa mga lagi nag-avail ng mga personal readings natin. Support, mga laging nanonood, abangers. Thank you and God bless. Let's start with fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Regarding personal readings, mag-PM po kayo sa aking official Facebook page. At pakireport kung merong impostor na gumagaya ng page natin. Malaking tulong yan para maiwasan yung mga ma-scam at para mabigyan naman ng hustisya yung mga kagaya kong page na ninanakawan ng identity. Okay? Let's take a look at your energies. Oop, lumipad. Aries, Leo, Sagittarius. The grass is greener. There are new possibilities or opportunities waiting for you. Diba? Ayan, may magagandang posibilidad, may mga magagandang oportunidad na paparating sa inyo. In love life man ito, in career, in business, no, whatever. There is also between the lines, reading between the lines, no? Ibig sabihin, kailangan mong basahin yung sitwasyon, basahin itong tao kahit na, kumbaga, look for what is hindi obvious sa panlabas. Look for what is obvious dun sa hindi sinasabi. Pakiramdaman, read between the lines. No? Try to analyze or go deeper, no, doon sa, kumbaga, what's beneath the surface, pakiramdaman mo, no, kasi pwedeng hindi sinasabi no, pwedeng hindi actual na sinasabi. So ikaw kailangan mong ikaw babasa nun, ikaw mag-a-analyze ng situation or person, kung ano man itong dinideal mo. Meron ka ring crossroads, direction. O pwedeng this is a choosing a new direction, no? So sabi ko nga, pwedeng may opportunity. Grass is greener on the other side. Ibig sabihin, mas okay doon. Mas magiging successful ka. Okay? So pwede kang may mas bigger or better opportunities out there na naghihintay sa'yo na kailangan mong i-explore. Ito namang crossroad, darating ka sa point wherein kailangan mong mag-decide. Mapipilitan ka gumawa ng decision. Or to choose a new direction. Ayan, So, pwedeng may pagbabago dito, pwedeng major event na mangyayari sa buhay mo. You have influences, friends. Nakikita ko dito, may involvement yung mga kaibigan mo. Or pwedeng may get together with friends. Or, pwedeng may mga influences dito. Ibig sabihin, mga sila yung nakaka-apekto ngayon dito sa mindset mo, sa decision mo. No? Influensya ng mga kaibigan. If not about ini-influensyahan ka, ibig sabihin, pwedeng contacts kakilala na pwedeng makatulong sa iyo about a situation. No? Ibig sabihin, marami kang connections. No? Connections. And healing, releasing. So, iba sa inyo, makakaranas kayo ng pag-improve ng sitwasyon ninyo. Meron kayong paggaling. No? Pwedeng improvement ng health, healing from a broken heart or a trauma, or recovery from a financial crisis, no? Kumbaga, meron ditong something na gumagaling na o nag-i-improve na. Okay, fire signs? That's all for you. So, lipat na tayo kay earth signs. Hello, earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito yung gabay ninyo ngayong araw na to or kung kailan nyo man mapanood. Don't forget to like, share, follow, subscribe, at pa-PM na lang po para sa mga interesado mag-inquire, mag-avail ng aking reading services. PM po kayo sa aking FB page. So, tignan na natin, ano ba tong mga energies
enemy, single parent. So, wag kang magpakampante, may kalaban ka. Pag nakatalikod ka, iba. Ayun, watch your back. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, pwedeng may kalaban dito, may bantay sa lakay, may traidor. Pag nakatalikod ka, iba. Pag nakaharap ka, iba. Okay? Be on your guard, watch your back. There is an enemy. Single parent. Pwedeng yung iba sa inyo dito, solo. Walang asawa pero may anak na. And therefore, you have too many responsibilities on your plate right now. Pwedeng na-overwhelm kayo. O, responsibility ninyo sa anak ninyo. Of course, minsan responsibility nyo rin sa sarili ninyo. Gusto nyo rin naman magkaroon ng buhay. Kaya lang yun nga. Maraming obligasyon. No? Bilang single parent, mahirap. Okay, this is you trying to manage itong iyong mga obligations and responsibilities as a single parent. No? Hindi ko alam kung may ambag yung nanay or tatay niyang anak ninyo. Kasi para kayo ay pwedeng nasa sa inyo lahat ngayon yung mga obligasyon, responsibilidad, no? So, dapat may share ang bawat magulang sa pagpapalaki sa anak. No? Dalawa ninyong ginawa yung bata na yan di dapat may obligasyon din siya. Kaya lang minsan sa kasawiang palad, may eska po yung nakabuntis or yung isang co-parent mo. No? Yung partner mo, hindi na natin hindi natin hawak yung tadhana, yung kapalaran. Minsan ganyan yung nangyayari, no? Pero mas maganda sana kung may ambag man lang, nagtutulungan, no? Kung hiwalay man kayo, at least mag-teamwork na lang kayo para sa anak. Addiction, unhealthy attachment. Pwedeng yung iba may mga bad habits dito na dapat ninyong gawan na ng solution. I-correct. No? May mga addiction dito. Sabi ko nga, unhealthy habits or attachment. Sa tao man ito or bagay or basta meron kayong mga unhealthy na attachment dito na alam nyo namang hindi tama para sa inyo or delikado or bawal, hindi makabubuti sa health nyo. Okay, tao man ito or kung anumang bagay, alam niyo yan. Dapat kayo responsable, aware kayo dyan sa mga alam ninyong mga kasama para sa inyo. Between the lines, read between the lines, look for what's hidden. So, may, it's not what it seems. Lahat ng nakikita mo dito sa panlabas, Taurus, Virgo, Capricorn, you should, go deeper or look what's behind, what's underneath, no? Kasi hindi lahat ng nakikita mo sa panlabas, yun talaga yung actual. Pwedeng may mga nakatago dito, di mo nalalaman. So, kailangan marunong kang bumasa ng sitwasyon o ng person, no? Pwede kasing may mga tinatago yan na dapat ikaw mismo napapakiramdaman mo, na discern mo, no? Secret admirer. Wow! Meron. May tagahanga. O baka may bago kayong tagahanga, manliligaw, secret admirer man yan, or nagpapahiwatig na. So, merong attraction dito. No? May nagkakagusto. Either ikaw to, nagkakagusto ka doon sa person na yon, or vice versa, yung person na yon yung nagpapahiwatig. May crush type ka. Okay? Earth signs. That's all for now. Lipat na tayo kay air signs. Hello, air signs. Ito po yung gabay ninyo. PM lang po kayo sa aking official Facebook page kung balak ninyong mag-avail or mag-inquire about my reading services. And of course, kung bago po kayo dito, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Ito yung mga mensahe para sa inyo ngayong araw na to, or kung kailan nyo man ito mapanood, makita. Nako, may ahas dito. Oh, tapos may ex-lover, old spark, bonding, intimacy. Cheating. Oh, ayan ha, may mga red flags dito. Whether may kajowaan kayo, may asawa kayo ngayon. Oh,
Alam na, may ahas, may cheating, baka may ginagawang milagro, kabalbalan. Itong person ninyo, itong jowa nyo or asawa ninyo, ano man tawag ninyo sa connection ninyo ngayon. Asahan mo na may tukso, may kalaban ka, may mga agaw dyan, ahas. Kung hindi man ito about lovers, mag-asawa, may traidor. Traidor na kakilala, kaibigan, kadugo, o kung sino man ito nagagawa ng katraidoran sa iyo, no? It's not what it looks like, no? Akala mo okay lang, no? Hindi mo ini-expect na may ginagawang hindi maganda or katraidoran. Romantic man ito or hindi. May ex-lover, old spark dito. So, pwedeng may nangangamoy na, na connection na pwedeng mag-spark uli between you and itong ex-lover mo. So, pwedeng may mga mabubuhay na connection dito. Past relationship, no? May intimacy, ayan. So, pwede kayong magtagpo uli, magkaroon ng encounter, bonding nitong ex-lover mo. So, pwedeng yung iba ganyan. Ayun na nga, nabanggit ko na ito. Pwedeng may nag-cheat dito sa present situation para sa mga may jowa ngayon, may asawa, may kakonect, pwedeng nag-cheat yan, no? Hindi nyo nalalaman. Ayan, no? May ahas, may cheating card. At influences. Pwedeng may kinalaman ang kaibigan dito. Hindi ko alam kung anong connect. No? May mga binabanggit dito about kaibigan. Okay, pwedeng ito yung tatraidor sa'yo, yung ahas. Hindi ko alam. Or pwedeng yun pala yung yung hindi mo akalain na nag-cheat sa'yo yung person mo, yung pala, ang pinakamasaklap nun, baka kaibigan mo pala. So, hindi ko alam kung alin dyan yung nagre-resonate sa inyo. So, ayan yung energies nyo for now, air signs. Move na muna tayo kay water signs. Hello water signs, ito po yung gabay ninyo for today or so kung kailan man nyo po ito mapapanood itong ating reading. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa mga bago dito at mag-PM lamang po kayo sa mga interesado mag-avail or mag-book ng aking reading services. Ano yung mga enerhiya ngayong araw na to or para sa mga susunod na araw? Labas na labas yung friends. So, ang lakas ng mga energy ng mga kaibigan ngayong araw na to. Okay, pwedeng indication nitong friends na ito, nandyan yung friends mo na susuporta sa'yo. May mga contacts ka, may mahihingian ka ng tulong. No, pwedeng ito ay, bonding, no? Or may mga matters concerning magkakaibigan. No, hindi ko alam kung may issue or kung ano man na concern about friends. Heartbreak. Ay, nako. Okay. So, mukhang disappointment ito. May mga magkakasamaan ng loob between friends or jowa. Mag-asawa man yan, magkaibigan, pwedeng may mga dito. Disappointment o samaan ng loob or problem, no? Relationships hindi lang romance, pwedeng sa friends. Yung iba naman na single, ito, para sa mga single, no? May nangangamoy na pag-ibig. Or yung mga may jowa dati, tas nagkahiwalay, pwedeng, mabibigyan uli ng pag-asa, pwedeng madudugtungan. Or kung meron man mga nag-away dito, nagkaroon ng cool off, no? May renewed hope, ibig sabihin, may, rekindling, maaayos, mabubuo uli yung relationship, no? Panibagong simula para sa mga nagkahiwalay, nagkatampuhan, at panibagong pag-ibig para sa mga single. Meron ditong mga bagay na hanggang doon na lang, may endings. No? Sa pag-ibig man yung tinutukoy dito, para sa iba, pwedeng sa pag-ibig ito, pwedeng yung iba, pwedeng sa trabaho, sa pagkakaibigan. No? Ibig sabihin, wala na, natapos na yung connection. Hanggang doon na lang. No? Kung relationship ang tinutukoy. Ngayon, kung mga bagay ito yung mga bagay na nag-collapse na, ibig sabihin, nag-end na para sa iyo. Talagang hanggang doon na lang, wala nang remedyo. No? Regrets, mistakes, ayan na nga. So, may mga pagkakamali dito. Kaya nga siguro may mga ending ka at mukhang hindi na maaayos to. Sa romance man ito, sa career mo, sa kung saan man,
No, pwedeng nagsisisi ka ngayon kasi na-realize mo na nagkamali ka. Okay? Relationship man ito, business, career, or what yung ginawa mo. No? Tao lang naman tayo nagkakamali. Ang importante nito ay nagiging humble ka, nare-realize mo ano yung mga naging diferensya mo, pagkakamali mo para pwede mong i-improve or hindi mo na maulit ulit. Okay, that's all for now, all zodiac signs. Thank you so much everyone for watching. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush.